Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Okay? Magpatuloy na po tayo sa ating second set ng topics dito po sa ating Coach Jared Live ngayong linggo na ng umaga, mga kababayan. Huwag kong kakalimutan magsimba mamayang umaga. Pagbukang liwayway, magpunta po sa simbahan or sa sambahan kung saan man kayo sumasamba. Oo. At wag natin kakalimutan na magbigay puga at pasalamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Tsaka lahat ng meron tayo, guys. Okay. Game. Next topic. Natawa pala ako kay Terry Redon kanina, kay Congressman Terry Redon. Oo. Natawa pala ako kay Congressman Terry Redon kanina. Hindi ko alam kung nakita nyo na. Pero si Congressman Terry Redon, may kanina, may interview kanina. Hindi pala interview, may press con. Oo, sa Saturday News Forum. Oo. Ngayon, may topak din to minsan eh. Siguro dahil millennial, may topak. Pare-pareho kami may topak. Oo. Sabi, di nag-press con, etc. All of a sudden, biglang naglabas ng maleta. All of a sudden, sana yun? Wait. Sana ba yung... Ayan. Biglang naglabas ng maleta, etong si Congressman Terry Redon. Tapos, ang sabi, ayan Terry Redon naglabas ng maleta na may mangga at peluka. Lakas din mang kasar na ito ni Terry Redon eh. Nung isang beses, sabi niya, inasar siya ni Aimee. Sabi ni Aimee, "Huwag mo ako materi-teri." Sabi ni Aimee. Tapos sabi naman ni Terry Redon, Gaano kababa ang ibinaba? Gaano kababa ang binaba? Si Secretary ko to, nakita ko rin. Di ko pa nga napopost eh. Sinend niya sa akin. Popost ko mamaya. may rin eh. May topak din talaga eh. May topak din. Ayan, maganda yung ganyan. Maganda yung paminsan-minsan may topak yung mga natin. Wag lang katulad ng topak ni Alan Peter. Yung topak ni Alan Peter, yun, masakit sa mata. Oo. Diba? Masakit sa ulo, masakit sa mata. Hindi maganda yun eh. Yung ganun topak. Oo. Anyway. Oo. Ito nga yung ginawa niya. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Hindi lang daw pera ang pwedeng laman ng maleta. Tila may pasaring si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa ilang senador, bitbit ang mangga at peluka. Yan ang rebut ng kongresista matapos ding idawit ng tinaguriang Maleta Boys sa flood control scandal. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Sa pagharap ni Bicol Saro Representative Terry Redon, miyembro ng House Prosecution Panel sa media kanina, dala niya ang isang itim na maleta. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. Nanindigan siyang walang katotohanan ng mga aligasyon ng umano'y 18 Maleta Boys na nakatanggap raw siya ng mali-maletang pera. Ang pangit pa nung piluka kulot. Diba? Ang pangit nung maleta kulot, pang salot. Ay, hindi. Ay, pala, misis ko pala kulot. Hindi ko pwedeng sabihin salot. yung misis ko tsaka yung panganay ko parehong kulot eh. So, hindi sila pwede. Di pala, babawiin ko na yung sinabi kong hindi ko pwede. Magalit sa akin. Ay, grabe si Ken Reyes. Ayaw ko sabihin. Baka mamaya may mga kumakain. Ang pangit. Kulot na kulot nga. Parang ganun nga, parang ganun nga. Basta ko sa mga kung hindi nyo nakita yung comment ni Ken Reyes, basahin nyo na lang. Hindi ko sasabihin kasi naka-live tayo.
Diyos ko. Anyway. Pero mali yung piluka na kinuha ni Terry Redon. Kasi, kung titignan niyo yung piluka ni kahapon nga, nabanggit ko to eh. Kung titignan niyo yung piluka ni Rodante Marcoleta, straight yun eh. Ganun, no? 7. Ganun siya, oh. Straight na straight. 7. Ganun eh. Kaya halatang patong. Kasi. Yan. Kaya, ewan ko. Diretso eh. Ito, hindi ganyan. No? Kasi, ano yan, makulot. At piluka. Nanindigan siyang walang katotohanan ng mga aligasyon ng umano'y 18 Maleta Boys na nakatanggap raw siya ng mali-maletang pera. At para rin kay Ridon, isang malaking kalokohan ng Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. Ang nangyari ho ng Webes, Blue Ribbon cosplay. Hindi ba? Parang kami mga nagpapanggap po doon ng mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap po roon ng mga witnesses. Hindi naman kasi ito recorded dahil sa kawalan ng mga stenographer at hindi rin nasumpaan under oath dahil hindi sumipot ang Senate Secretary. Ang hamon naman ni Ridon sa mga nagpakilalang dating marino, humarap din sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Na aniya, mas lehitimo dahil kinilala si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President ng Malacanang at maging ng liderato ng House of Representatives. Wala naman daw balak magsampa ng reklamo si Ridon laban sa 18 ex-Marines. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes. Ayun. Yan yung sinabi ni Terry Redon. Pero isa sa mga sinabi ni Terry Redon kanina is kaya sila inaakusahan ng nagbigay ng maleta, na binigyan ng maleta nitong 18 fake. Alam nyo mga kababayan, yung mga, by the way, ayaw, kung pwede raw, nanawagan ng AFP natin, Armed Forces of the Philippines, Huwag silang tawaging 18 Marines. Huwag din silang tawaging 18 soldiers. Dahil hindi na sila yun. At the time daw na nagtrabaho sila kay Saldico, hindi na sila sundalo. Iba sa kanila, retired, iba dishonorably discharged. So wag daw nating dungisan ang pangalan ng ating kasundaluhan. Yun Oo. Ano na lang sila? 18 bribed bodyguards. Yun na lang. Bodyguards sila, bodyguards. 18 BBD. BBG pala, BBG. BBD. 18 BBG. Bribe bodyguards. 18 bribe bodyguards. Pwede rin bagman. Oo. Pwede rin basurero or 18 basura. Pwede rin. Ganon. Wag na sa tawaging Marines, wag na yung tawaging sundalo kasi they're not. Na nasisira lang daw ang pangalan ng AFP. So irerespeto natin ang kahilingan ng AFP kahit hindi tayo media. Bilang respeto sa mga active at yung mga retired na talagang hanggang ngayon binubuhay pa rin ang values ng ating kasundaluhan. 8 bagman, goons, 18 lalamove. Lalamove talaga. Lalamove, baka naman, napopromote ka dito. So, wag na sila tawagin 18 Marines. Bagman, pwede. Hosto, pwede rin. Bugaw, pwede rin. Bodyguard, pwede rin. Bayaran, pwede rin. 18 bayaran, pwede rin. Anyway, so kaya raw sila isinama sa listahan, mga kababayan, sabi ni Terry Rodon kanina, ay dahil sila daw kasi yung mga primerang nakaumang doon sa impeachment. Kasi mga kababayan, nakwento ni Terry Rodon kanina sa interview. Napanood ko kanina umaga. Sabi niya sa interview ng Saturday News something or Saturday Press something. Ito daw si tawag dito.
si 18 basurero, 18 bodyguards, ay wala raw talaga sila dun sa, wala raw si Terry Ridon dun sa una. Oo, sa unang affidavit. Oh, wala si Terry Ridon dun. Ngayon, dahil siya ay isa sa mga prosecutors ngayon, may ganun development, bigla siyang naisama. Bigla siyang isinama dun sa listahan. So obviously, according to him, obviously, yung list ng maleta something is actually being weaponized para i-discredit yung mga nagtutulak ng impeachment ni Sara Duterte. Actually, to call them a weapon is actually, it's actually giving them too much credit. Parang masyado pa nating pinuri para kung tatawagin nating mga sandata itong mga bodyguard na to. Itong 18 bodyguards na to. Hindi naman sila sandata. Mga ano lang sila, mga hindi kasi kapag sinabi mong weapon, parang merong implikasyon na may damage na nagagawa eh. Kasi hindi eh. Ano lang sila eh, patawa lang sila eh. Wala silang damage na nagagawa. Puro lang sila patawa. Oh, ganun lang. Actually, kung tutuusin pa nga mga babayan, sila pa ang nadadamage. Etong mga to, sila pa ang nadadamage. Si Mike Defensor, walang kaso. Si Cayetano, walang kaso. Si Marcoleta, well, may kaso si Marcoleta. Plunder, pero hindi related dito sa kaso sa ginagawa ng bodyguards. Pero silang lahat, may kaso silang plunder. Marami silang kasong plunder. Ilang tao na ang nag-file ng kaso na plunder, na cyber libel pala. Lahat sila may kasong cyber libel. Ilang tao na nagpa-file ng cyber libel sa kanila? Si Trillanes, si De Lima, yung congresswoman from Iloilo. Tapos sa Monday, si Erwin Tulfo, si Tito Soto. Ang dami na. Kahit bayaran kayo ng 5 million, kulang pa yun. Pang-abogado. Kulang pa yung pang-abogado. No joke. Diyos ko. Baka sa ba to? Sa acceptance fee pa lang ng abogado, nasa 300, 400 ka na. Tapos, every appearance niya, mahina ang 7,000 kada appearance. May kung ano-ano ka pang fees na bibigyan dyan. Tapos, kapag natalo ka pa sa kaso, magbabayad ka ng damages, magbabayad ka ng danyos, kung ano-ano. Di ba? Parang, kulang 5 million nyo. No joke. Hindi pa nila nakukuha yung 5 million, 350 pa lang ang nakukuha nila. 350,000? Anak ng tipaklo. Lugi sila dyan actually. Bad deal. This is a bad deal. Sila ang talo dyan. Lang joke yun. Talo sila dyan. Kasi, tinan nyo naman. Goodness. Nagpagamit sila kay Mike Defensor, nagpagamit sila kay Alan Peter Cayetano, nagpagamit sila kay Marcoleta. Pero ang ending, sila yung nakakasuhan. Imbis na tahimik ang buhay nila, nagtatrabaho sila sa ibang tao, naging security sila ng ibang politiko, naging security sila ng ibang tao. Eto, ayan, nagpagamit sila kay Mike Defensor. Ayun, tinan niyo si Gutesa, siya tinaguan na niya tinaguan na niya yung mga siguro naisip niya, ay hindi sulit to, delikado ko dito. Tinaguan na niya. Oh, hindi na nagpakita, 'di ba, si Gutesa? Kung totoo nagtago, kung pinatay. 'Di ba? Kung nakapagtago, kung pinatay. Yun lang. 'Di ba? But anyway,
Ayun na nga ang nangyayari. So itong BBG na to, kayo mga BBG, malas nyo. Ba't kayo pumayag? Siguro iniisip nila, hindi, kasi paglaglaban lang namin yung idol namin si Sara Duterte, ganyan-ganyan. O sige, paglaban nyo at the expense of your own freedom. Baala kayo, pinili nyo na yan eh. Di ba? Buntot nyo, hila nyo. Ganoon lang kasimple eh. Buntot nyo, hila nyo. Ngayon, mga kababayan, may sinabi, isa rin sa sinabi ni Terry Ridon kanina, si Win Gatchalian lang daw ang kanilang kakausapin. Walang iba. Hindi nila kakausapin si Cayetano. Ayun lang. Alam niyo, ito yung ito yung pinakamasakit. Yung pinipilit mo pa rin na ikaw, pero hindi na eh. Napalitan ka na. Oo. When I was your man na yung drama mo, parang kanta ni Bruno Mars. I should have bought you flowers, ganun. When I was your man, ganyan. Wala na. Iba na ang man. Iba na ang lalaki sa buhay niya. Oo. Di ba? Narinig yung butik eh. Si sa Alan Peter yun eh. Alan Peter! Araw-araw nandito sa Alan Peter eh. Wala na. Tagakain niya ng lamok dito sa bahay. Si Alan Peter. Nasaktan siya. Saktan siya. Oo. Ay, Diyos ko. So, yun. Hindi na ikaw ang kakausapin. May iba nang kakausapin. Oo. Si Win Gatchalian na raw. Sabi ni Terry Ridon. Ayan. Bicol Saro Terry Ridon on Saturday said the House Prosecution Panel will recognize and engage only with Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian regarding the reconvening of the impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. According to the lead prosecutor of the House Prosecution Panel, Congresswoman Jervy Luistro, the presiding officer we will be dealing with is none other than Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ito yung masakit, mga kababayan. Kasi, nasira ang plano ng mga DDS. Nasira ang plano ng mga DDS. Sumugal si Bato de la Rosa sa wala. Ay, masakit dun eh. Sumugal siya sa wala. Pumunta siya sa Senado. Muntikan na siyang maaresto. Tapos, nagkadulas-dulas na siya, nagkandadapa-dapa na siya, nagkabali-bali na ba ang kanyang daliri ba? Oh. Nagkadabali-bali ng daliri ko. Tapos ngayon, si Win Gatchalian pa rin ang SP. Si Win Gatchalian pa rin ang mag-i-SP sa impeachment ni Sara Duterte. Bakit ganun? Oh, di ba? Wala na. Kawawa naman si Batu. Kawawa naman si Batu. Sayang ang e-port. Oh. Imagine. Kaya nga siya nagparamdam eh, kaya siya nagpakita para agawin ang Senate presidency kay Tito Soto. Para sa impeachment, 'di ba? Kasi paakyat na yung impeachment sa Senate eh. Para sa impeachment, ang hahawak DDS, si Alan Peter Cayetano. Kaso, ngayon, nga. Kasi naaresto si Jinggoy. Nagtatago siya. Abilino versus Cuenco. Because of the doctrine na promulgate sa sa Abilino versus Cuenco, kapag ang mga senador ay beyond the compelling powers of the Senate, hindi ka bibilang sa majority. Hindi ka bibilang as a member. Kasi hindi ka kayang puwersahin pabalik eh. Tulad nga sinabi ko kanina, mga kababayan, simpleng-simple lang. Kapag ba naglabas ng subpina or pag ba pinaaresto
ng Senado si Bato de la Rosa, susuko siya. Kahit for numbers lang. Para lang sa numero, para lang masiguro na DDS ulit ang hahawak ng impeachment. Gagawin ba niya 'yon? I doubt. Hindi na niya gagawin 'yun. Isang beses lang siyang sumugal. Tayapato na siya. Wala na. That's it. Tapos na. Hindi na magpapakita uli yan. Lalo na, tulad na sinabi ko kanina, lalo na wala pa ring warrant, wala pa ring TRO ang kanyang warrant of arrest. At malabo, take note ha, malabo na mapagbigyan siya ng Korte Suprema. Nakita niyo yung desisyon, di ba? 951. Malabo. Malabo, mga kababayan. Napakalabo. Kung titignan nyo yung mga concurring opinions at yung dissenting opinions, mukhang malabo na talaga. Mukhang malabo na. No joke. No joke. Try nyo basahin. Napakahaba lang kasi talaga ng dokumento. Pero basahin nyo. Napakalabo na. Mukhang yung mga susunod na warrant of arrest ng ICC na related sa war on drugs, dire-diretso na. Wala nang problema. Mukha. Kung pagbabasihan yung decision doon sa TRO. So, hindi na babalik si Bato. Nabanggit na rin natin ito kanina, si Jinggoy Estrada nakakulong na. Excuse me. Nakakulong na siya. At dahil nakakulong na siya, para makuha nyo siya, kailangan nyo dumaan sa Sandigan Bayan. Nangyari na yan nung panahon ni Trillanes, nangyari na yan nung panahon ni Laila de Lima, nangyari na yan nung panahon ni Enrile, ni Jinggoy ulit, at saka ni Bong Revilla, nung sila yung senador. Hindi naman sila pinagbigyan umattend ng mga sessions, hindi sila pinagbigyan bumoto sa mga hearing. Wala. Kasi nga naman, plunder ang kaso mo. Ba't ka pagbibigyan ng pribilehiyo na parang ikaw ay isang senador pa rin? So, diba? Wala na kay Alan Peter talaga. Kaya matik makikipag-usap ang House kay Sherwin Gatchalian. Wala nang choice. It is what it is. It's just a matter of the minority, the new minority, to accept the facts, to accept reality. Wala nang choice. At anong sinabi ni Win Gatchalian tungkol sa impeachment? Ito na. Itong masaya, guys. Oo, ito yung masaya, mga kotsero, sa sinabi ni Win Gatchalian. Ni-insist pa rin po ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimo. Ang tawag po sa inyo, Peking, Acting Senate President. Well, ito yung mga facts, no, Alvin. Una-una, ang grupo natin merong 12 votes at ang grupo nila may 10 votes. So, obviously, mas marami yung ating boto. Pangalawa, kinikilala ng mga tawag ko nga partners ng Senado ang liderato natin, ang House of Representatives, very clear. Malacanang, very clearly nag-issue sila ng statements. Even yung prosecutors ng House of Representatives nagsabi na kinikilala nila yung bagong liderato. Pangatlo, pati yung mga independent experts nag-issue ng statements at sabi nila yung proceedings nung isang araw ay legal at naaayon sa batas at naaayon rin sa decision ng Supreme Court. At ang no less than the Integrated Bar of the Philippines, nag-issue rin sila ng statement. So, in other words, yung ginawa natin ay naaayon sa proseso at ginawa natin to para bumalik na tayo sa trabaho natin. Opo, but whether we like it or not, Senator, there's an impasse. Ano po? Sa palagay nyo ba dapat may pumunta sa Supreme Court, for instance, to once and for all settle sino sa inyong dalawang tama?
Well, kasali yan sa mga remedies kung gugustuhin ng Wag na. Alam niyo mga kababayan, sorry they can file a quo warranto petition against Sherwin Gatchalian, sabihin he's not qualified because of reasons. The Constitution says kailangan 13, blah 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 blah. Wala problema. Sige, no problem. Pero alam niyo ba na sa Avellino versus Cuenco, merong punto na sinabi ng Korte Suprema, ayaw namin pakialaman ng internal rules ng Senate. Parang short of saying, bahala kayo na i-sort out yan kasi internal rules nyo yan eh. Kayo mag-usap. Ayusin nyo yan. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi pwedeng sa lahat na lang ng pagkakataon, magiging litigious. Magiging litigious ang sistema. Kasi pag nagiging litigious, tumatagal lalong tumatagal, lalong naaabala ang lahat. And sa sistema po ng Senado, mga kababayan, hindi mo pwedeng patigil yan basta-basta. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa Senado, stop muna kayo, settle muna natin to. No. Parang kuryente yan. Pag tumigil yan, patay. Wala tayong kuryente lahat. Pag tumigil ang NGCP, tapos ang boxing, lahat tayo walang kuryente. kung sinong kampo Hindi pwede. So, kung ako tatanungin, they should just be, they should man up. Lalo si Alan Peter, di ba? He should man up. Huwag na siyang pakagago. And do the mature thing. Paka-mature na. Diyos ko, napakatanda na ni Alan Peter. Kung umasta siya, akala mo grade 1 na nagtatantrums. My goodness. Ano ba naman yan? Diba? So, grow up. Grow the F up. Talo ka na. Take it from the chin, man. Sira ka, Kina. Ay, ni Kina. Man ba? Charot. Sige na nga, iba na lang. Ano ba? Ano bang Ewan ko, ano ba? Diba? Puro siya kuda. Puro siya Facebook Live. Puro, puro kuda eh. Girl up siguro. Diba? Shake your hair. And tie that ponytail, girl. pupunta ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon ang aming posisyon naayon sa proseso yung ating ginawa at yung ginawa natin ay kumbaga meron ng presidento. In fact, noong 2015 at marami pa pala, tinitignan ko lang ngayon in records, marami pa palang mga pagkakataon na 12 lang Opo. the senators can determine a quorum. So, hindi to iba yung ginawa natin. Yun nga eh. Alam nyo mga kababayan, sorry balikan lang natin. Alam mo, mabalik-balik talaga tayo dito no? Another reason kung ba't hindi kailangan pumunta sa Supreme Court is meron na silang president. Meron na silang mga rules. Ibig sabihin, yung rule na may quorum ang 12 has been accepted. Oo. Has been accepted in the past. Hindi naman siya kinontra. It was never questioned. And kung sa corp law, it's the doctrine of acquiescence. Tinanggap mo na. Tinanggap mo na siya. At dahil maraming beses niyo na siyang ginagawa, tinanggap mo na siya. Parte na talaga siya ng inyong sistema. So, di ba? So, hindi nyo na pwedeng hindi nyo na pwedeng sabihin na hindi pwede yung 12. You're stopped from doing that. Kasi tinanggap nyo na siya noon eh. Tapos ngayon sasabihin nyo hindi pwede. Kalokohan yun. Hindi pwedeng ganun. At yun yung mga bagay na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Yan natin.
sinasabi niyong president po, nilita niya yan sa amin kahapon ni Senator Tulfo. And as a matter of fact, in some instances, nandun din ang magkapatid na Cayetano, pati na si Senator Legarda na nag-agree. Correct. In fact, dahil pinaka-latest, tama si Senator Erwin. In fact, napakaganda yung kanyang research. Actually, nung nag-bring out sa akin ito, at sabi nga niya, hindi lang isang beses pala, ang daming beses na 12 ang determination ng quorum. So ito, hindi bago itong ginawa natin. Kaya dapat i-recognize rin ng mga kasamahan natin na itong proseso na ito ay ginagawa natin in the past. So what is your next move, Mr. Acting Senate President? Kung ang mga kabaro po ninyo, ilan sa kabaro ninyo ay hindi kayo kinikilala, anong susunod niyong hakbang? Well, sabi ko nga, Alvin, doon sa press con ko kahapon na ako naman ay ang aking direksyon ay bumalik sa trabaho na ang Senado. 3 araw kami hindi nagtatrabaho. Ang daming, tapos nagsinedia pa, haba ng sinedia break, almost 2 months. So, marami talaga nakabinbin at dahil 3 araw nga hindi nagtatrabaho at halos 3 linggo rin puro bangayan ang nangyayari, marami talaga nabinbin ng mga batas, lalo na yung mga promotions ng ating mga generals. Ito para sa akin napakahalaga dahil yung mga general natin, marami sa kanila 30 years, 40 years nagtatrabaho sa ating bansa para sa ating bayan at ipopromote na sila bago sila magre-retire. Kung hindi sila ma-promote, hindi sila makaka-retire ng mas mataas na rango at makaka-apekto yan sa kanilang pension. At hindi fair yan para sa mga kasamahan natin sa military na nagtrabaho para sa ating bansa na napakatagal na. So, ang punto ko lang ay gusto na natin bumalik sa normal na pagtrabaho at yun ang aming direksyon. Opo, so when do you want the special session to be? I know it's going to be the President. Ang Pangulo po ang magre-request niyan. Ano yung sequence? Ang Presidente ang magre-request at kung pwedeng umuo yung Senado at Kamara, ano po? When do you think we should hold a special session? Actually, Alvin, there are 2 modes to do special session. Ito, explain ko lang. Under the first mode, mag-agree ang House at mag-agree ang Senate, pwede na magkaroon ng special session. Even without the President? Even without the nice. President. Ginawa Pwede pala natin yun. yan last year nung December. Remember, na-delay yung budget ng December. Nag-approve tayo Opo. after Christmas na eh. Hindi naman tawag special session doon, but in-extend namin yung calendar. Okay. So parang special session na rin yun. So pwede yun ang first mode. Pangalawa is the President. Nung magde-declare siya ng special session. So titignan namin kung anong mode ang pinakamaganda at pinakamabilis. Pero alam ko may limitations yung yung special session through the president eh. If I remember it correctly, wait, Google ko nga. Parang may yun eh, may special doon eh, may mga requisites eh. Urgent legislation, tsaka addressing deadlocks. Pwede. Yun pala, pwede pala. Urgent legislation at tsaka addressing deadlocks. So dahil may deadlock tayo ngayon, pwede. Tama. Pwede yung sa Pwede yung sa presidential. Oo. So ano ang epekto naman nun sa impeachment trial? Madi-delay ba yung impeachment trial with what is happening now? Hindi madidelay. Meron ng calendar at itong calendar ay napag-usapan ng mga senator judges. At so far, kahapon tinitignan ko yung calendar at nakipag-meeting na ako sa mga kasamahan natin sa loob. At wala namang magiging delay sa impeachment calendar. Opo. At ano po ang gusto ninyong mangyari? Kayo ang mag-preside o yung i-invoke ninyo yung binago ninyong patakaran na pwede mag-elect among yourselves kung sino mag-preside sa hearing? Sa ngayon, ang aming rules, ay ang nakasaad sa rules natin ay yung Senate President ang presiding officer. But in this case, dahil ako ay tinalaga na acting Senate President, tayo ang magpe-preside. Pero papag-uusapan pa namin kung ano yung pinaka-best way forward. Ang importante naman, ang gusto natin ay isang fair, maayos na impeachment trial at pag-uusapan niya
ng Senado. Pero paano? Yan. Diyan gigil na gigil mga DDS sa impeachment. Gusto kasi nila ng control sa impeachment. Kasi alam nyo mga kabayan, kapag kontrolado nila yung impeachment, kontrolado nila yung labas ng ebidensya. Oo. So, pag kontrolado nila yung labas ng ebidensya, kontrolado din nila yung damage laban kay Inday, tsaka yung information na maririnig natin. So, kaya gigil na gigil sila dyan. Kailangan SP ng DDS ang umupo para pwede niyang kontrahin. Kailangan sila yung majority para pwede nilang harangin yung ebidensya. And ngayon, hindi na sila yung majority. This is really a Machiavellian masterstroke. Kung ito talaga naisip ni BBM, I don't think this... Pero hindi kasi siya illegal eh. Hindi siya illegal, so wala kang masabi. Kung, let's say, kung si PBBM ang gumawa nito, hindi rin naman siya illegal. So, di ba? Naubos ang minority. Naubos. Na-control mo yung majority pala. Or hindi lang yun. Parang hindi tayo malito. Na-control mo yung DDS senators. Kontrolado mo na sila ngayon. Hindi mo, di ba? Yung isa, nagmamakaawa na ng mercy, I don't think papansinin naman siya. Kaya siya lumipat. Gusto ng pabor. Oh. Yung isa, nagbabadya na rin lumipat. Kasi malapit na ang kanyang warrant. So, nagpaparamdam na. Baka naman. Oh, di ba? So, parang nasabi ko na to before. Nasabi ko na ba to before? Parang nasabi ko na to before. Na at one point, yung mga kaso laban kay Jinggoy, kay Joel, tsaka kay Cheese will be defining the impeachment. Parang nasabi ko na to before. Parang ang sabi ko nun, hawak ni PBBM sa leeg ang tatlo. Yung tatlo. Or something to that effect. So, parang na-mention ko na yan before. But anyway, sabi ni Gio hindi pa, sabi ni Jasmine, oo daw. Pero parang nasabi ko na nga siya before, parang hawak sa leeg yung tatlo. Kasi yung may mga kaso. Oo. So, but anyway, well, it worked. Diba? It worked. So, ngayon, effectively, parang kontrolado na niya yung minority. Yan yung sinasabi ni Alan Peter siguro na tinatakot sila, etc., etc. Pero I don't think papakailaman ni ginawa yan ni PBBM on purpose. Kung yan man ang naging strategy, I don't think it's on purpose. Kasi alam niyo mga kababayan, kung malinis ka naman, wala namang ipambabato sa'yo eh. Kung wala ka namang ginawang masama, ano kakatakot mo, di ba? So, they actually brought this upon themselves. Totoo. Nga po yun, pag kinuntes din, sasabihin din ni Senator Alan Peter, hindi ako yung magpipreside. Eh di may kaguluhan na naman ulit kayo. Sabi ni Senator Loren kahapon, hindi ako nagre-resign, ako pa rin ang Senate President pro tempore. Kahapon, doon sa proceedings, all seats vacant. Pag sinabi natin all seats vacant, from top to bottom yan. So, ibig sabihin, wala na yung mga dating hinalal na mga senators, chairman, even the members, vacant yun, no? Kasi pag sinabi all seats vacant, lahat. At nagtalaga nga ng mga bagong chairman at bagong officers. So, in as far as you are concerned, wala na yun, tapos na yun. Tapos na yun. Tama ka. As far as we are concerned, meron ng bagong chairman at may bagong officers na. Opo. Ay paano po yan yung mga empleyado? Ang sabi kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, konsensya nyo na. Sinong pipiliin nyo?
yung batay sa konstitusyon o batay sa kapangyarihan? Paano nalilitong mga empleyado? Anong advice ninyo sa Senate employees, Senator Gatchalian? I-clarify namin yan at bibigyan namin sila ng matibay na basis galing sa Civil Service Commission at itong mga dokumento na manggagaling sa Civil Service Commission ay kikilalanin yung bagong liderato sa ating pamumuno. At dahil nga ang executive ay kinikilala na rin tayo, pati mga communications natin, kikilalanin lang nila yung bagong liderato pagdating sa mga communications and coordination. So, by that sense, magiging kampante na rin ang mga Senate employees natin. Nako, aminado ako at naintindihan ko yung kanilang saloobin at naintindihan ko yung kanilang confusion, pero aayusin rin natin yan. Parang ang lumilitaw, and correct me if I'm wrong, Senator Sherwin, ang mangyayari ngayon is, kung gusto ni na Senator Cayetano na humabol, o di humabol kayo, go to court if you want to question me. But ako ang otoridad ngayon dahil kami ang mas maraming bilang. Tama bang pagkakaintindi ko, Senator Sherwin? Mas maraming bilang, yung proseso natin ay legal. Sa rules kasi. Tayo ang kinikilala ng mga different branches of government. At ito yung mga basis, no? Even yung mga, like I said, even yung mga independent legal experts, sinasabi na walang problema sa proseso. And I also wonder, paano po i-deal ni Senator Erwin Tulfo? Di ba may hearing po sa Monday? Naku, isa din po siya sa pinangalanan kahapon. Doon naman sa pinatawag naman na pagtitipon ng grupo ni Senator Alan Peter. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon, isa ka sa pinangalanan ng ex-Marines. Alvin, ito ka-clarify ko lang, no? Yung nangyari kahapon, hindi hearing yun, kundi gathering. At yun ay dahil senador yung mga kaharap at pinapayagan Gathering. naman yung senador pumasok sa loob ng building, ay, of course, opisina nila yun, ay Junket. nakapasok sila sa loob ng building. Pero yung pagtitipon na yun, hindi yun hearing. Yun ay, para sa akin, isang gathering. At yung gaganapin na hearing on Monday, ayun ang official hearing na ang chairman ay si Senator Erwin Tulfo. Kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. Kung gusto nilang ulitin yun, di ulitin nila yun on Monday dahil invited naman yung 18 Marines on Monday. At dahil invited sila, sabihin nila ulit kung ano yung sabihin nila doon para maging official. Pero para sa akin, kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. Dahil yung mga sinasabi nila, Right. pinipili rin It's true. nila eh. Hindi rin tama yun eh. No? Kung gusto nilang magsabi ng totoo, dapat lahat-lahat at gawin sa official venue. Paano pinipili, Senator? Antayin na lang natin on Monday, Alvin. Pero si Alvin, pabebe pa. Alam naman niya ibig sabihin. Gusto lang niya marinig kay Win Gatchalian. Pero ang lakas ng gathering, ha? Junket. Mag-fellowship tayo dito. Dali. Fellowship tayo ng bitterness natin sa Marcos government. Ayan. Diba? Diba usually naman pag may gathering ganyan, kapag merong, family gathering, kapag nagkukumpul-kumpulan yung mga magko-close sa pamilya, anong gagawin nila? Pag-uusapan yung ibang, sisiraan yung ibang pamilya nila. Diba? Nangyayari naman talaga sa atin yan eh. Sa kulturang Pilipino eh. Normal sa atin yan eh. Oo, ganon. yung kapag, nasa nasa kasal, o kaya nasa, pupunta ka ng kasal, sabihin sa'yo ng ng mga, pag nakita ka ng mga ibang bisitang kapamilya mo doon, magbubulungan silang lahat. Ganon. Tapos sinisiraan ka na, di mo pa alam. Di ba? Ganun eh. Ganun naman pag may gathering talaga, uso ang siraan. So, expected na natin yan pag may gathering. Basta importante, mga kababayan, importante, pagdating ng impeachment, si SP Win Gatchalian ang hahawak. Yun ang importante. And ilang buwan na lang. Malas ni Alan Peter Cayetano kasi nagsira ulo siya eh. As in siya eh. Isang buwan siyang walang walang patawad.
Oo, isang buwan siya talaga nagwalang hiya bilang SP. Oo. Ganun eh. So, ewan. Kadri, ibig sabihin, chismisan lang sila doon. Oo. Di ba ganun naman talaga pag may family gathering? pag may get together, minsan tawanan, minsan siraan. Nangyayari naman talaga yun eh. Di ba? Ganun naman talaga. Oo, so yun nangyari talaga nung isang araw, guys. Gathering lang talaga yan. Gathering ng mga senador. At sa gathering ng mga senador na yon, wala silang ginawa, nagsiraan lang sila. Siniraan nila si Marcos, siniraan nila si Tulfo, siniraan nila si Gatchalian, siniraan si Soto, lahat siniraan nila. Oo. Ganun naman daw talaga, more siraan, more fun. Oo. Sana, hindi pa tayo nasanay. O, tingnan nyo mga pamilya nyo, ganyan din kayo. Oo. Huwag tayo masyado judgmental, guys. Pero, eto, kidding aside. Again, ako, masaya lang ako na si Win Gatchalian yung posibleng mag-preside sa sa impeachment. Kasi I think it will be much more objective, fair, at saka alinsunod sa rules. Yun lang naman ang habol nating lahat eh. Yun lang naman yun. Yun lang naman yun. Nag-outing sa Senado, sabi ni VMBLV. O di ba tingnan nyo, kahit merong family gathering kayo, tapos may nagiinuman, all of a sudden, yung nagiinuman, kahit magkakapamilya, nagsusuntukan na, di ba? Kasi ganun talaga yun. Kasi ganun talaga, pag may family gathering, matik ang siraan. But anyway, ayun nga, I'm just glad that it is the case. Oo.